Ang topic po natin today is about money. Ito ba ay naging curse sa atin o ito ba ay naging blessing? Kung bakit yan po ang ating topic, sapagkat matapos tayong pagpalain ng Diyos, gusto niya, you must know how to handle or manage your wealth or finances. Okay, last week, di ba? Lahat tayo mayroong pangarap. Okay, si Lord nagbibigay ng mga pinapangarap natin. Ibe-bless niya tayo, but we have to know how to manage that finances, that wealth na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ba ay naging biyaya para sa atin? Marami nakatanggap ng biyaya, imbis na mapabuti, napasama siya. Di ba? Merong mga nakatanggap ng biyaya, kung ano-ano mga pinagagawa, ayun, napahamak lalo. Di ba? O kaya ito ay alamin natin, ito ba ay naging biyaya sa atin o ito ba ay nagpahirap sa atin? Sapagkat marami ang nagiging hindi successful pagdating sa paghawak ng kanilang mga finances. Nakarinig na ba kayo nito? Hindi sila naging successful pagdating sa finances. It may surprise, sapagkat half ng parables ng Panginoon, tinuro niya po, is about sa parable tungkol po sa pera. Why? Because money can dominate and influences our lives, either good or bad. Sabi nga, if you do not learn to manage your money, it will manage you. Sabi nga dyan, mayroon pang picture dyan, sabi nga ni Chinkitan, ayan po, ikaw ang may hawak sa pera mo, di ba? At hindi ang pera ang may hawak sa iyo. Okay, si pera, hawak natin yan. Hindi ang pera ang may hawak sa atin. So, pwede itong magresulta ng mabuti kung gagamitin ng tama. Pwede rin masama kapag ito ay ginamit ng mali. Ito ang cause ng maraming pagtatalo. Diba? Sa business, hatian. Sa partihan na mag-asawa, diba? Sa mana, magkakapatid, nag-away-away. Dahil lamang sa mga perang ito. Ito ang numerong uno ring sanhi ng paghihiwalay ng mag-asawa tungkol sa pera. Di ba? Kung tatanungin niyo yung statistic, pera pinagawain talaga kung bakit naghiwalay. Kaya pag dumating tayo sa puntong ito ng pagtatalo, eto na lang masasabi mo sa buhay. Ayan po, mag-asaway di biro. Yung mga mag-asawa dyan talaga namang hindi biro eh. Alam niyo ba yung suot-suot ko dyan, hiniram ko pa yan para makatipid lang. Hiniram ko yan kay pastor. Yung tabi na suot ko dyan, yan pinahiram na sa akin ni pastor. So, hindi talaga madali ang mag-asawa, lalong-lalo na sa pagbabudget ng pera. Remember, ang lahat ng meron tayo, it belongs to God. Sabihin niyo, it belongs to God. Ayan. Wala tayong pag-aari na sa atin, ang lahat pahiram lamang ng Diyos. Maging ang ating buhay sa Kanya galing. Hindi kayo pinanganak ng meron ka na niyan. Di ba? Hindi mo rin itong madadala kapag ikaw ay namatay. Yung iba nga, pag nakaburo, nilalagyan, pinakamataas, 20 pesos. Di ba? Makikita niyo sa kamay, pero hindi naman niya talaga nadadala. No. How well are you taking care of God's property na ipinigay niya sa atin o ipinamahala niya sa atin? Yung ating katawan, paano ba natin pinangangalaga ng ating katawan? Tayo ba nagbibisyo? Inaabuso ba natin ito? Yung ating oras, saan natin inilalagak ang ating oras? Diba? Yung opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, how well you taking care of God's property, mga binigay sa atin ng Panginoon. Yung pag-iisip natin, yung talents na meron ka, and whatever God has given us. Paano natin ito pinangangalagaan at pinangangasiwaan ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay, let me read you a story again. Andito story, ito naman ay parables. Walang matutulog, magbabasa ulit tayo. Kasi last week nakita ko, habang nagbabasa, inaantok yung iba. Dito, sa Lucas chapter 16, verse 1 to 8, yan po. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na inilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buong buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.
Nauwi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin, sabi niya, maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayon tinawag yung mga may utang sa Diyos. Ano po? Sabi niya, tinanong niya, magkano ang utang mo? Tinanong niya yung una, magkaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot siya. Diba? Ito po. Okay, ilista mo, ganito. At sinabi niya doon sa isa, sabi niya, 100 takal na langis. O sinabi niya sa kanya, kunin mo ang iyong kasulatan, maupo ka, isulat mo kagad, gawin mong 50. So napaka-wise itong taong ito, di ba? O pagkatapos, sinabi niya sa iba, magkano ang utang mo? Sinabi niya, 100 takal ng trigo. Sinabi niya sa kanya, kunin mo ang iyong kasulatan at isulat mo ang 80. Talaga po, yes, ako bahala sa aking boss. Oh. At pinuri, sa verse 8, makikita nyo dyan, at pinuri ng Panginoon ang mangdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay na gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Okay. Diyan po mababasa natin. Merong isang mayaman. Tapos, ipinagkatiwala niya ito sa kanyang katiwala. Ngayon, ang ginawa ng katiwala, nilulusta yung kanyang kayamanan. May nagsumbong ngayon. Sabi niya, ano ba itong nababalitaan ko tungkol sa'yo? Sabi niya, ipagsulit mo sa akin lahat ng pinagkatiwala ko, sapagkat simula ngayon, hindi na ikaw magiging katiwala ko. Nag-isip siya. Sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Aalisin na ako ng Panginoon. Hindi naman ako marunong magbungkal. Ibig sabihin, di siya marunong magtrabaho, magbanat ng buto, di ba? Nahihiya naman ako magpalimos. Sabi niya, alam ko na. Mautak siya, di ba? Tinawag niya ngayon yung mga may utang. Tapos sabi niya, gawin mong ganito, gawin mong ganito. Talaga, ako bahala. Dito, makikita natin, pinuri ni Lord itong katiwalang ito. Pero doon sa story, sinasabi niya dyan, hindi niya pinuri yung pagiging dishonest ng katiwala. Base doon sa binasa natin, kundi yung pagiging shrewdness. Yung shrewdness, ang ibig sabihin niyan ay yung pagiging sharp, smart, strategic, di ba? Yung resourceful. Sabi niya, when you are shrewd, sabi niya, you see problem clearly. Alam mo kung ano ang dapat paghandaan, alam mo kung ano ang dapat gawin. So yun yung mga matatalinong tao. Di ba? Balik tayo dun sa magandang balita. Luke 16:8. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sabihin nyo, dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan, sabi niya ni Lord, ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. So makikita ninyo na mga makasanlibutan, very sharp sila ay resourceful, mabilis makagawa ng paraan, makabilis makaisip, kaysa daw doon sa mga anak ng Diyos. So, kaya niya pinuri. Ang pinuri niya, yung pagiging tuso, yung pagiging pinamalas niyang katalinuhan, yun ang pinuri doon ng Panginoon. Pero hindi yung kanyang pagiging dishonest. Ano po? No. How money becomes curse. Yan. Paano ba naging curse? Una, when you are irresponsible with it. Pinagkatiwalaan siya ng Diyos, pero nilustay niya. Kung pagkahawak natin ng pera, gagastusin natin ito na walang kapararakan, sa sugal, sa bisyo, di ba? Ang sugal ngayon, isabong na eh. Online na eh. Di ba? Sa pambababae, sa lahat ng luho. Kung ubusin natin ang pinagkatiwala sa atin, magiging irresponsible tayo. Nagiging curse yan sa buhay natin. Nagiging pahirap. Imbis na magagamit sa tama, dahil ginamit mo ng mali, nagpapahirap sa'yo. Namumroblema ka ngayon, di ba? Kung ano-ano ngayon ang iniisip mo, paano ka magkakaroon ng income, paano ka magkakaroon ng kita para pangtakip dito. Dahil naging irresponsible ka, mabilis na wala ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. At kung sinasabi mo naman sa iyo na wala silang pakialam sa akin, kahit saan ko gastusin yan, ako naman ang kumita niyan. Diba? Totoo nga bang ikaw lang kumita? Totoo nga bang wala na tayong pananagutan? Alam niyo po, ang lahat ng biyaya na tinanggap natin, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Kagaya nung binasa natin, pag sinabing talinghaga, yan may kinalaman palagi sa karakter, pag-uugali ng tao, pamaraan ng tao,
So, dinadaan ni Lord sa talinghaga, malalim, hindi mo maintindihan, pero merong kabuluhan, aral sa buhay na matututunan. So dito, lahat ng biyaya na meron tayong binigay sa atin, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Di ba sa verse 2, pinatawag niya yung katiwala niya. Ano itong naririnig ko sa'yo tungkol sa'yo? Sabi niya, ipagsulit. Yan. Ipagsulit mo sa akin ang lahat ng pinagkatiwala ko sa'yo sapagkat simula ngayon, hindi ka na magiging katiwala pa. Gusto niyo ba dumating sa point na hindi ka nabibiyayaan ng Panginoon? Sino gusto ng gano'n? Taas sa kamay. O wala ni isa man, di ba? Okay. Kaya kailangan tayo responsible sa mga biyayang tinanggap natin sa Diyos. Amen. Pangalawa, money become curse when you depend on it. Di ba? Hindi tayo dapat magdepende sa salapi. Kapag ito'y ginamit sa hindi tamang paraan, mabilis itong nauubos. Di ba? Mawawala. Kapag umalis pa naman ang pera, hindi siya nag-iiwan ng address. Di ba? Kung saan siya pupunta. Kaya do not depend on money for security. Pag marami akong pera, diba, ako secured. No, alam niyo naman na yung pakiramdam ng nawalan ng trabaho. Sino rito nawalan na ng trabaho? Ang dami, diba, na-lay off sa trabaho. Diba, nag-endo. Natapos na yung kontrata niya. Diba, napakahirap. Inaasahan mo siya dati, no, inaasahan mo meron ka, biglang mawawala. Kaya do not depend on money. Alam niyo na pakiramdam niyan eh. Anything na pwedeng mawala sa'yo, do not depend on it. Kung ikaw nagdidepende sa iyong appearance, di ba? Hindi pang habang panahon, maganda ka. Hindi pang habang panahon, pogi ka, sexy, di ba? Tumatanda tayo, may edad, nag-iiba yung korte ng katawan, di ba? Kaya do not depend on it. Sa iyong kalakasan, sa iyong health, di ba? Kung magtitiwala ka, magdidepende ka sa iyong kalakasan, dumarating talaga ang point, nagkakasakit ang tao, nanghihina, tumatanda. Kung dating mabilis kang kumilos, pag tumanda ka, sa isip mo na lang yun, nakala mo, ang bilis ng reflexes mo, pero mabagal ka na. Di ba? Hindi tayo nagdidepende dapat sa mga bagay na yan. Sa ating trabaho, kahit gano'ng kagandang trabaho, yung pong trabaho ko, yan ay desire ng marami, pinagpe-pray ng marami. Salamat sa Lord, nakaranas ako. Pinamalas sa akin yung every month uuwi. Di ba? Pag uuwi dito, bayad pa yung bakasyon. Baysa ka na noon. Pag darating mo daw, bossing yung dating mo. Ay, yan eh, biyaya ng Panginoon. Pero hindi tayo dapat magtiwala doon kasi darating talaga yung time, hanggang doon ka na lang. Di ba? Yung mga bank account natin, kahit ilang bank account pa yan, nahawak mo BPI, BDO, East West, yung mga banko sa atin, RCBC, di ba? Kahit pa dami pa yan, nalulugi ang bangko. Kahit hindi mo gastos, di ba, pag nalugi, talpog ang pera mo nung nilagay dyan. So, you can lose it anytime kahit pa paano. Kahit anong pwedeng mawala, di ba? So, sabi niya sa Kawikaan, chapter 23, verse 5, ganito po, pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Ito po, pangatlo, money became curse when you expect it to satisfy you. If you think having more will make you happy, more secure, more important, more valuable, nagkakamali ka. Kasi hindi yan makapagsasatisfy sa iyo. The more you have, the more you want. Ito ang totoo nun eh. Di ba? Habang meron ka, mas gusto mo pa, mas marami pa. Di ba? Totoo yan. So, hindi yan makapagsasatisfy sa atin. Kahit meron ka na ngayon magde-desire, mag-iisip ka pa na mas higit pa. Gusto ko mas meron pa. Kaya kasi ang tao, yun ang nature ng tao. So, do not expect na ang pera o ang ating wealth ay makapagsasatisfy sa buhay natin. Only Lord. Lahat lang si Lord ang kailangan natin. Siya yung makapagpupuno ng vacuum sa ating puso. Lahat ng yung longing, lahat ng yung hinahanga, desire, si Lord lamang ang makapagpupuno niyan. Hindi ang pera. Kaya don't expect na ang pera, kapag marami ka na nito, gusto mo mas marami pa, ay para masabi mong ikaw ay more secure, more important, more valuable, nagkakamali tayo dyan. Sapagkat hindi yan makapagsasatisfy sa atin. Sa Mangaran, po, chapter 5, verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan.
Ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito'y walang kabuluhan. In English, sabi po, sabi diyan, whoever loves money will never have enough. Sino man nagmamahal dito, di ba? And whoever loves wealth will never be satisfied with his income. Hindi sa dami ng ari-arian masusukat ang iyong kahalagahan, kapatid. Ang iyong self-worth, walang koneksyon sa iyong net worth. Ulitin ko ulit. Ang iyong self-worth, self-worth, walang koneksyon yan sa iyong net worth. Kahit ganong karami ka pang pera, hindi yan ang naging mahalaga dyan. Ang mahalaga, kaya ka naging mahalaga dahil si Lord namatay sa iyo, and that's how much you matter most to God. Amen. Okay, ito naman tayo. Kasi pag curse ang pinag-uusapan, nagiging malungkot yung marami. Ayoko niyan, pastor. Ayoko madinig yan. Ang gusto ko yung ako nasa Lord, secure ako sa Lord. Gusto ko. Ito, pag-usapan natin ngayon. How money becomes a blessing. Yan. Una, when you return what belongs to God. Kapag binabalik natin yung para sa Diyos. Ulitin ko ulit, di ba? Sabi ko kanina, ang lahat ng meron tayo, pinahiram lang ng Diyos. Tama, mali? Okay. So ngayon, dapat magbabalik tayo sa Diyos ng para sa Kanya. Kanya naman galing yun di ba? Mahirap bang gawin yun? Tama, mali? parang nawala galing sa Kanya, ibabalik lang natin. Ang tanong ko, mahirap bang gawin? Tama, mali? Parang humina yata ang sagot. Napakahirap, di ba? Lalo na kapag may pangailangan ka. Diba? Sino ba pipiliin ko? Si Lord. Itong pangailangan ko. Lord, nag-pray naman ako sa iyo. Diba? Nag-pray ka nga, diba? Binigyan ka nga Pero ibabalik mo yung para sa Kanya. Amen. Nahihirapan tayo di ba? Hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Pag-aari niyang lahat yan. Bakit niya sinabing gawin natin ito? Sapagkat ito ang nagre-represent ng iyong puso. Marami sa mga tao, pagdating sa pera, nagiging selfish, makasarili. Di ba? Pagdating sa pera, more than anything else. Marami kinakabahan pag ito na yung pinag-uusapan sa church, tithing. Alam ng Diyos na umiikot ang buhay ng tao sa salapi. We are thinking about it, di ba? Iniisip natin ito, ginagastos natin ito, kinikita natin ito, di ba? Ginagamit natin, we are using it, and we are worrying about it minsan. So umiikot talaga ang buhay ng tao sa salapi. Alam niya ng Lord. Kaya ang gusto niya, maging number one siya sa areang ito, primary areang ito ng buhay natin. Gusto niya, ibalik mo ang para sa Kanya. Sa Lucas chapter 20:25, sabi diyan, nung siya itinetest, di ba? Sinabi niya sa kanila, yung mga kaharap niya, kung gayo'y ibigay ninyo ang kay Cesar, at sa Diyos, ang sa Diyos. Ibigay natin what belongs to God. We have to return what belongs to God. Diyan nagiging blessing yung ating mga tinatanggap. Pag ikaw ay nagtatites, sinasabi mong, Diyos, alam ko pong hindi ako magkakaroon ng kahit ano kung hindi dahil sa iyo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng talino, kalusugan, at lakas ng katawan. Kaya ito po ang aking ikapu bilang pasalamat sa iyong kabutihan. Ito yung nagpapatunay na si Lord ang number one sa iyo. Amen. Pag sinasabi mong, Lord, alam ko, hindi ako magkakaroon kung hindi dahil sa iyo. Diba? Alam niyo po, pag nagbabalik tayo ng ikapu, pero nga church, nagpapasalamat yung pastor. Sabi niya, Panginoon, china-challenge sa yung congregation, sabi niya, salamat sa inyong katapatan, sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Sinasabi sa Malakayas, nung time na yun, merong isang tao doon na stingy ba yan, tawag doon? Kuripot o yung maganet, di ba? Nakaupo doon, mayaman. Sabi ng pastor, salamat sa inyong katapatan. Dahil sa inyo, tinan niyo po, nagkaroon na tayo ng haligi yung ating church.
At madadagdagan pa po yan ng hollow blocks, ng mapupuno yung ating church, magagawa po ito. Sabi niya, subukan ninyo ang Diyos, sinasabi niya sa malakas, pag hindi ko ibagsak sa inyo ang pagpapala. Pag sinabi niyang ibagsak, biglang may bumagsak. Galing doon sa taas, yung palupo ng nyog, yung ano ba tawag doon? Yung bubong na pawid. Bumagsak yung kaprasong pawid, may kasamang pugad ng ibon. Bumagsak doon sa tapat ng mayaman. Ngayon, nag-pray yung buong congregation. Sabi niya, Lord, isa pa po, yung mas malaki pa. Baka kasi matauhan na yung kasi bumagsak, bubong na baka pag malaki, pag haligin na yung bumagsak, nagbigay na. Joke only lang ho yan. Alam naman natin na si Lord nagbigay sa atin ng talino, kalusugan, lakas. Kaya ito, aking kapo, Lord, binabalik ko sa iyo. Pagpapakita yan, nasa number 1 sa iyo. Kung sinasabi mo naman, Lord, ikaw ang number 1 sa buhay ko, pero hindi naman ikaw nagtatides. Diba? Pinibiro mo lang sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Every time, sa sinasabi natin, God, I believe your promise. Di ba sinasabi natin yan? Panginoon, naniniwala ako sa iyong pangako. I believe that you will take care of me. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ano ibig sabihin yan? It is a statement of faith. Diba? Ako'y nagtitiwala sa iyo, naniniwala ako sa mga pangako mo. Ako'y pag-iingatan po ninyo. God, kung nagtitiwala ako sa iyo na madadala mo ako sa langit, mapagtitiwalaan din kita. Na mapag-iingatan mo yung aking mga finances. Kaya, hindi? Kaya, di ba? O kapag sinasabi natin yan, it is a statement of faith. Tithing is an act of worship. Nagbibigay ako ng tulong sa ibang mga kapatiran. Okay. Nagbibigay ako ng tulong sa ibang gawain. Di ba? Nagbibigay ako ng mga pangayuda. That's good, but that's not tithing. Ang tithing ay yung gross income mo, yung ikapo niyan, yung 10% niyan, ibibigay mo sa Lord. Aba, kumita ka ng 1,000, magkano ang tithes? 100. Paano kung 10,000 na, magkano na? Naku, lumalaki. Sabi niya, Lord, lumalaki. Ba't ganun? Lumalaki na naman na binibigay, di ba? Habang nagbibigay ka sa Lord, palaki yan ng palaki. Bibigyan ka ngayon ng 100,000, magkano na ngayon? Uy, sabi niya, lang, Lord, madami na ako mabibili nito. Eto muna sa'yo. Yun ay act of worship. Ano po? Ang tithing. Money become blessing. Ito pangalawa. When you anticipate your expenses. Kailangan, alam na natin yan. Di ba, na-anticipate mo na yung mga gagastusin mo. Sa loob ng isang buwan, dapat yan, nakalista na. Alam mo, you expect na magbabayad ka dyan. Di ba? Kagaya ng bills. Di ba? Pag ikaw ay nanood maghapon ng television, ano ang na-expect mo sa end of the month? Ano mangyayari? Di mataas yung bill ng kuryente ninyo, di ba? Naligo ka sa swimming pool, sobrang init, di ba? Pinuno mo lahat yung ano nyo. Ano mangyayari? Ano expect mo? Di ba? Tataas. Natatanda ko nga yung TV namin. Yung TV namin noon, merong susi. Yung accordion pa yung bukasan. Ayan. Yung mga nanay dyan. Di ba? Accordion. May oras yun. Nanonood lang kami tanghali. Yung Sampaguita Pictures. Natatanda niyo? Alam niyo na mga matatanda. Tapos pag binuksan nyo, nakaupo na kami lang sa sahig. Alam mo, ang bukasan pa noon, iaangat mo yung knob niya. Tik. Tapos, dahan-dahan siyang liliwanag kasi nagpapainit pa siya. Tapos, meron dong channel. Ang channel noon hanggang 13 na kasi hanggang 13 lang na channel Di ba? Alam niyo na. Tapos, may tuning, tsaka fine-tuning. Pag nilipat mo sa channel 2, pag malabo, ano mo yun, fine-tuning mo hanggang sa lumiwanag. Ganon. So, noon, hindi kami makapagbukas ng TV kasi meron susi. Sinusiyan. Manonood lang kami na sa Sampaguita Pictures. Pagkatapos na yan, sa gabi na, Toyota Crispa na, yung mga kapitbahay namin. Sa likod na ng bintana, di ba? Sa bintana namin nanonood. Yun lang. Tapos araw-araw, ganyan ang buhay. Tayo, dapat ganyan din. Kung marami kang ginamit, expect mo, diba, marami kang babayaran. Yung utang, di ba? Kung may utang ka sa bangko, meron kang loan, meron kang credit card na binabayaran, expect mo yan, darating yan. Kasi pag di mo binayaran yan, tutubo yan, lalaki na lalaki, ikaw ang mahihirapan. Di ba? Kapag nanguta ka nga sa kapatiran o sa iba, sabi mo, babayaran kita sa katapusan. Pangako.
katapusan ng ano? Yung pala katapusan ng buhay niya. Sa batas pa naman natin, yun ang utang, pag namatay, wala na. Absuelto na. Di, kawawa na naman, di ba? Maintenance. O, pag gumagamit ka ng sasakyan, pinatatakbo mo yan, alam mo merong maintenance. Di ba? May langis, may gulong yan na napupudpod, may mga brake pad na pinapalitan. So, i-expect na natin yan. Most people never look ahead. No. Pagkatapos, marami nagugulat pagdating sa babayaran nila. Laki naman ang babayaran ko. O, dapat na itabi na natin yan eh. Kung gagawin natin itong principle na to, ano po? Makakatulong ito ng malaki sa atin. Kami na natatandaan ko, nung bagong kasal kami ni Mrs., meron kami mga Gatorade. So nilalagyan namin ng pera pang Meralco, tapos pang Nawascor, tapos may emergency fund pa kami, tapos meron pang savings, tapos meron pang extra expenses para sa amin. So ganun ang ginagawa namin, pinupuno namin yon. So, kung gagawin natin yan, makakatulong sa atin. Ano po? Ito po, itong principle na to, yung 10-20-70 principle. Narinig nyo na ba yun? Diba? Pag sumweldo ka, okay, yung gross ng sinweldo mo, 10% doon para kay Lord. Tapos yung 20% itatabi mo, savings nyo yun. Halimbawa, sumweldo ka ng 3,000. O magkano kay Lord? 300. Okay, 300. Tapos, ang savings nyo, 20%, magkano? 600, edi 900 na. Magkano lang natira? 2,100, di ba? So, yung 70% na yan, diyan mo ilabas yung mga gastos nyo, yung matitira niyan, para sa iyo na. Di ba? Gamitin mo kung saan mo gusto, enjoy ninyo, kumain kayo sa labas, bumili ka ng damit mo, kung gusto mo. So, kung gagawin mo yung principle na yan, didisiplinahin mo ang iyong sarili, sigurado ako, magiging blessing sa iyo lahat ng mga biyaya ng Panginoon. Hindi lang yon, i-increase yan ng Lord. Kung binigyan ka niya ng 3,000 ngayon, dodoblihin niya yan. Dahil tapat ka, di ba? Ikaw tapat na katiwala, pagkakatiwalaan kita ng mas malaki. Sino may sabi? Ako o ang Diyos? Ang Diyos. So, yun ang sabi niya, pangako niya, kapag tayo naging tapat, pagkakatiwalaan pa rin tayo. Amen. Sabi niya, eto ang natira. Pakita natin yung picture. Yeah. Ano ang natira sa sahod mo? Sa akin, ganda na lang. Kasi, puro pa papaganda yung binili, di ba? Cosmetic products, napakamahal nun. Yung mga pangkilikili na pantanggal, okay lang na wag muna yan kasi nakatago naman. Tipid ng konti, di ba? Yung mga nagkikilay dyan, may kilay ka naman, bakit pa dadagdagan mo pa kilay mo? Okay naman. Kaya yan natira sa sahod niya ganda na lang. Sabi dito sa Kawikaan, chapter 4, verse 8, nalalaman ng matalino, ayan, ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Sa English, the wise man looks ahead. So nakikita niyo yung hinaharap niya. The fool attempts to fool himself and won't face facts. Ayaw niyang harapin yung talagang, ito yung facts. Ito yung totoo. So, narinig niyo na ba yung salitang kasusweldo pa lang, ubus na? Di ba? Sounds familiar, di ba? Ito madalas natin nadidinig sa mga ka-opisina natin, sa mga kaibigan natin. Minsan nasasabi rin natin ito sa sarili natin Di ba? Kasusweldo pa lang, ubus na. May solusyon pa ba sa problemang ito? Sabi ng iba, malabo na yan, pastor. Sa hirap ng buhay ngayon. Di ba? Natural lang na mangyari yan sa maraming tao. Pero may mas patindi pa sa problemang yan. Yung hindi pa sumusweldo, ubus na. Totoo yun, yung sinasabi ko. Lalo na yung mga nagsasala ng ATM. Di ba? Hindi pa siya nasweldo ubus na yun So, imagine niyo ang buhay nito, napakahirap, di ba? Trabaho ko ng trabaho, pero wala, ubos. Ano magandang solusyon dito? Marami, naghahanap ng iba pang solusyon, yung pagkakakitaan. Okay, magandang solusyon niya, pero hindi gano'ng kadaling humanap ng dagdag kita, di ba? Madalas, hanap tayo ng dagdag na kita, pero gastos ka naman ng gastos sa perang kinikita mo. Tama, mali? Tama, Ibig sabihin, madagdagan man ang iyong kinikita,
kulang pa rin kasi nadadagdagan ang iyong ginagastos. Sigurado ako, meron kang binili na hindi mo naman kailangan. Di ba? Kaya ka kinapos. Ibig sabihin, kung hindi mo binili, hindi ka kukulangin. At pag kinulang, ano ang kadalasang solusyon? Ayun, di mangutang. Okay, sana kung walang tubo yung mga utang. Pero ang problema, mahirap ang utang ngayon ng walang tubo o interest. So ano ngayon ang mangyayari? Mas dumarami ang iyong problema sa pera. Ngayon, hindi lang kayo kulang sa panggastos. Mangangailangan pa kayo at maghahanap ng pambayad sa interest. Di ba? At kapag hindi nyo nabayaran ang interest sa tamang panahon, ano ang mangyayari? Darami ng darami ang problema niyo. O siguro ang tanong ninyo ngayon, anong dapat namin gawin, Pastor? Think about this. Kung hindi ka bumili ng hindi mo kailangan, kakapusin ka ba? Sagot. Mangungutang ka ba? Sagot. Kailangan mo bang magbayad ng interest? Sagot. Mamumroblema ka ba sa pera? Hindi na kasi sapat yung kinita. Di ba? Money saved is money earned. Di ba? Ito, money becomes a blessing when you make a budget plan. Sino rito nagbabudget ng pera niya? Taas sa kamay. Yan. Yan ang mga anak ng Diyos, marunong mag-budget. So, ano ang simpleng dapat gawin para hindi mangyari yung kasusweldo pa lang, ubus na? Magbawas ng gastos, mag-budget. Paano magbabawas ng gastos, Pastor? Sagad na talaga. Kulang na talaga yung kinikita. Di ba? Wala naman talaga natitira na sa akin. Okay. Pakisagot ulit itong tanong ko. Nakakapag-merienda ka pa ba? Sagot. Nakakapag-soft drinks ka pa ba? Nakakapag-text ka pa ba? Nakakasakay ka ba sa tricycle? Kung sumagot ka lang sa kahit anong mga tanong yan, we have a good news for you. No? Malamang hindi kayo sagad. Akala mo lang yon. Di ba? Kasi nagmimerienda ka pa, subukan mo wag merienda. Ilagay mo saan yan, di ba? Subukan mo wag mag-text. Ay, Pastor, napakahalaga ng text. Hindi ko makikita yung message ng aking minamahal. Kaya gagastos ako ng mahal. Sabi sa Kawikaan, chapter 21, verse 5, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Okay. Sa verse 20, ang sabi diyan, ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. So makikita mo ang pinagkaiba sa bahay. Pumasok ka sa bahay ng Christian na marunong mag-budget, ginagamit yung prinsipyo ng Diyos, makikita mo yung bahay niya parang tindahan. Ang daming pantry, di ba? May mga nakasalan sa delata, di ba? Maayos, may mga sabon, may mga ano. So, mayroong mga bigas, nandoon. So, marunong. So, matalino, napupuno na kayamanan yung bahay. Pero yung mangmang, winabaldas lahat. Ito po mga major na pinagkakagastusan ng mga tao that we need to make a budget plan. Una, ito po, education, foods, di ba? Yung utilities, housing. Diyan lang muna tayo sa apat kasi napakadami talagang ginagastusan. Sa education, ito, kapag nagpapaaral kayo ng anak, alam ba ninyo kung magkano ginagastos sa pag-aaral ng inyong anak? Magkano baon niya? Kung yan ay 50 pesos a day, so yan ay 1,000 a month, di ba? Paano kung high school at college? Di mamamasahe yan. Di ba? Pagpalagay natin 3,000 a month na yan. Ito ang masaya. Wala pa dyan yung tuition fee, wala pa dyan yung uniform, sapatos, projects, at kung ano-ano pa. Paano kung sa private school pa nag-aaral ang anak mo? Paano kung hindi lang isa yung pinag-aaral mo? 2, 3, di ba? Ang dami mong anak. Napakalaking gastusin kung isipin mo. Di ba? Sa mga nagbabudget. Naisip nyo ba kung gano'ng kalaking pera ang ginagastos sa pag-aaral pa lamang ng inyong mga anak? Kaya yung mga binata dyan, sabi dun sa 1 Corinthians 7,
manatili kang binata. Kung hindi ka naman makatiis, edi mag-asawa ka. Makikita mo yung mag-asaway di biro. Ang pag-aasawa, pinagpe-pray. Di ba? Kung hindi mo kayang magbanat ng trabaho, magbanat ng buto, hindi mo kayang protekta ng magiging asawa mo, kung hindi mo kayang dalhin niya sa presensya ng Diyos, it's better for you to be alone. Yun ang sabi doon sa Bible. Kaya wala mag-asawa. Napakahirap ito, ang daming gastos. Pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Ang pag-aaral, ang isa sa pinakamalaking gastos ng isang pamilya, araw-araw na gastusin yan. Dahil malaki ang gastos sa pag-aaral, ito po mga tips para mabawasan ang gastusin dito. May tinanong po ako, saan nag-aaral anak mo? Diyan po sa school na yan. Di ba napakamahal dyan? Diyan po kasi nag-aaral yung anak ng kapatid ko, kaya dyan din dapat ang anak ko. Di ba? Kaya mo lang magpaaral sa ganyan kamahal na eskwelahan. Sabi niya, hindi po. Pero promise, igagapang ko po sa pag-aaral ang aking anak. Di ba maraming ganyan sinasabi? Igagapang. Question, dapat bang igapang sa pag-aaral ang anak? Di ba? Kung pwede namang itakbo o ilakad. Kasi bukang bibig lang kasi pag sinasabi mo, igagapa. Kaya yun, gumagapa ka talaga sa... Pero ang Kristiyano, there is power. Ilabi niya, Lord, itatakbo ko po. Pag-aaral lang. Kung ako tatanungin niyo, hindi dapat. Bakit? Pwede nga namang ilakad siya. So, study at the point of your means. Ano ibig sabihin ito? Pag-aralin ang anak sa eskwelahang kaya lamang. Pastor, baka pag ginawa ko yan, sa public school lang bumagsak ang anak ko. Diba? Question, mga magulang. Kung bakit maraming ayaw pag-aralin ang anak sa public school. Kadalasang sagot, kasi pangit ang education, di ba? Pangit ang surroundings, pangit ang mesa, ang silya, ang CR, ang pangit ng teacher. Hindi, joke lang yun. Yung huli, joke lang yun. Lahat ba ng public school, pangit? Hindi. Masakit. May mga private school, mahal na, ang pangit pa. Di ba? Binabahay yung labas ng karsada. Kapag pag-aaral natin ng anak sa private school, at hindi naman ninyo kaya, sigurado ako, every enrollment, mangungutang kayo. Tama? Saan kayo kukuha ng pambayad sa utang? Hindi nga kaya ng sweldo ninyo ang gastusin sa pag-aaral ng inyong anak. Utang, di ba? Utang. At marami pang utang mula sa company loan, salary loan, SSS loan, GSIS loan, pag-ibig loan, kumare-kumpare loan, nanay-tatay loan, di ba? ATM sangla, pati 5-6 papasukin nyo. Di ba? Hindi nagpapatawa lang ako pero totoo lahat yung sinasabi ko. Lahat papasukin ng magulang. Igagapang niya kasi yun ang kanyang idea Di ba? Kahit magkanda hirap-hirap siya. Alam niyo minsan, hindi naman issue yung quality ng education. Maraming magandang public schools. Ang issue, ano ang sasabihin ng mga kaibigan ko? Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay namin? Ang chip-chip namin sa public school ang nag-aaral ng anak ko. Huwag niyong intindihin yung sasabihin ng mga kapitbahay ninyo. Meron pang katwiran ganito. Ano pong gagawin ko? Nasa private school na yung anak ko. Di ilipat. Baka mahirapan po, pastor, sa pag-adjust ang bata pag lumipat. Alam niyo po, hindi bali ng mahirapan na siya ngayon. Kaysa naman, nasa private school nga siya, hindi naman siya makakatapos ng pag-aaral dahil baon na tayo sa utang. Amen? Mga wise tips po yan. Tipirin ang dapat tipirin. Ang pagandaan ninyo, yung college. Tandaan ninyo, ito, experience ko. Kapag nag-a-apply, hindi naman tinatanong kung saan elementary at high school ka. Tama? Hindi. Tama. Doon tinatanong yung college. Saan ka nag-college? Di ba? Yun ang tinatanong. Ang masakit, mahal lang elementary at high school. Pagdating ng college, hindi na ninyo kayang pag-aralin ng anak ninyo. Dahil sugat-sugat na nga yung sikot tuhod, kagagapang .
Tinuturuan naman tayo ng Panginoon kung ano yung dapat gawin di ba? Pwede mo ilakad yan takbo. Ang iba, 2 to 3 years old pa lang, pinapasok na yung anak niya. Ang tawag doon, play school. Ang ganda ng tawag, play school. Maglalaro lang naman sa school yun Di ba? Magbabayad ka pa. Sa bahay niyo na lang kayo maglaro, turuan mo pa may bonding pa kayo, di ba? Yung time mo, nasa kanya pa. Ito ang question. Masama bang pag-aralin ang anak sa mamahaling eskwelahan? Hindi po kung meron ka namang kakayahan. Mas maganda pa pag-aralin mo yan abroad kung kayang-kaya mo naman. Pero ang sinasabi ko, ang mga sa atin kalimitan po talaga, nando lang tayo sa boundary. So, pinag-aaralan natin kung anong dapat nating gawin. Ito pa pangalawa, na medyo na pinagkagastusan, food. Sino sa inyo ganito mag-grocery? Nasa grocery store siya, tulak-tulak yung kanyang cart. Tapos, napadaan siya doon sa asukal. Asukal. Meron ba kami asukal? Para wala. Hindi, meron. Wala nga yata. Ano gagawin mo? Di magte-text ka ngayon. Sabi, honey, meron ba tayo asukal dyan sa bahay? Ang tagal sumagot, 5 minutes na, hindi pa nagre-reply. Magkano sa text? Piso. Ano gagawin mo ngayon? Tatawagan mo ngayon. Kung regular load ka lang, tawagan mo, meron mga, wala pa. Magkano na lahat yun? 8 pesos ang tawag. Sa asukal pa lamang na dinampot mo, 9 pesos na kagad. Di ba? Tapos, naglalakad ka ngayon. Pagdaan mo, mantika. Meron kayong mantika sa amin? Sa palagay ninyo, anong gagawin ninyo? Anong problema ng taong ito? Yun, tinawag, gagaling nyo sumagot. Walang listahan, walang plano. Dapat pag nag-grocery ka, meron kang listahan. Kaya tip namin, pagdating sa food, make a menu for a week and support it with a list pag nag-grocery. Tandaan nyo po yan. Maalala nyo po ako pag nag-grocery na kayo. Eto ngayon, may listahan ka na ngayon, di ba? Napadaan ka ngayon sa, tosino. Ay, paborito. Ano ngayon ang gagawin? Titignan ngayon yung listahan. Tosino. Wala ang tosino. Ano gagawin? Di dadagdag ang tosino, di ba? Tama ba Wag nyo gagawin yun. Kasi kung ano yung nasa sa listahan, stick on it. Yun lang ang bibilihin ninyo. Kasi yung nasa listahan, matagal nyo nang pinag-isipan yan kaysa dun sa impulse sa tosino. Wag kayong magdadagdag kung ano yung nasa listahan, yun lang. Kapag nag-grocery ng walang listahan, magastos yan. Kung minsan kulang pa ang binili mo. Kaya pagdating sa bahay, magluluto ka sana ng sinigang, kulang ng pampaasim. Kaya yun, ang nilabasan, nilaga. Kasi, walang listahan di ba? Ito mga kadalasang nangyayari. Puno na yung cart, tinutulak mo. Habang papalapit ka doon sa cashier, dahan-dahan ka naman. Habang papalapit. Kasi iniisip mo, kinakabahan ka. Bakit kinakabahan? Iniisip niya kung kulang ba yung perang dala niya. Di ba? Kaya dandas. Ngayon, may papasok na ngayon na instant game show. Sa isip mo, ano ba to, laban o bawi? Laban. Bawi. Sundin mo ang nasa puso mo. Laban. Eto ngayon, maiisip mo ngayon, meron pala akong credit card. Diba? Laban na to, sabi niya, laban na. Kasi alam niya, malakas sa loob niya Alam niyo po ba yung mga taong merong credit cards? Tumatapang yan Iba ang tayo, yung palagi yung palaban. Di ba? Sige, kaskas mo, bebe, kaskas. Pagdating naman ng bayaran, iyak-iyak. Di ba? Kaibigan, hindi dahil may credit card ka,
bibili mo na yung lahat ng yung hindi nakalista, kahit wala sa budget. Refrain using credit cards. Wag niyong gagawin po yan. Kapag pumunta ka rin sa grocery, ganito, dapat busog. Diba? Kasi pag pumunta ka ng gutom, tatawa yung iba. Yung mahilig kumain. Kasi pag pumunta ka ng gutom, lahat ng tingin mo sa grocery, masarap, di ba? Sarap. Lahat ng makikita ninyo, gusto nyo tikman, di ba? Sino naka-experience ng ganito? Ayan, di ba? Sabi niya, "Hoy, chips, ahoy, ay, paborito. Cookies, di ba? Doritos, Doritos. Tapos ito pa, nakakita ng Alfo. Uy, Alfo! Gusto. Alam niyo po ba yung Alfo? Dog food po yun. Dahil gutom na. Pati yun, gusto na pakainin. Alam niyo po, kapag busog kayo na nagpunta doon, hindi ka ma-attract, hindi ka matutukso sa pagkain. Dahil busog ka, ano nararamdaman mo? Inaantok. Di ba? Nagmamadali ka ngayong umuwi para makatulog ka naman. Ang bibili ninyo, yun lang kailangan ninyo. Ito ang tips. Pag pupunta kayo ng grocery, get out of that store as soon as possible, as fast as you can. Di ba? Kapag nasa cashier ka, huwag ka nang titingin sa kanan, sa kaliwa, kasi marami nakasabit doon. Napupunan niyo yun, di ba? Pumunta kayo sa pag nasa cashier ka, dahil nakasabit, magazine, mga candies, chocolates, di ba? Nandoon lang, mga pantries, nandoon. Huwag ka nang titingin doon para huwag ka nang ma-attract. Para makatipid din kayo, buy food, not the brand label. Bakit tayo mga Pilipino, masyado tayong brand conscious o label conscious. One of the best way to save money is to buy generic brands. Sabihin niyo, generic brands. Alam niyo po kasi, pag bumibili tayo ng mga generic, malaki ang kamurahan. Magbago lang kayo ng brand, makakamura kayo. Sigurado ako. Pero check the quality. Bakit mura ang generic brands? Kasi walang commercial, walang artista na nag-endorse. Di ba? Sino nagbabayad sa mga artista? Tayo. Kala nyo sila. Tayo. Ipinapatong sa atin yon. Alam nyo, malaki masasave sa mga produktong ito. Suggestion ko lang, sa akin lang. Subukan ninyo. Kasi naman, pag ikaw naman na nagpunta ng abroad, ibang bansa, yung mga paborito-moritong brand, wala naman dun eh. Kung ano-ano nga pinagdadampot mo dun pag namimili ka eh. Di ba? Hindi mo rin kilala yun eh. Same here. Ang Kristiyano, matalino. Isa pang tip, pag namimili kayo, huwag niyong isasama yung mga bata. Kasi habang nagtutulak ka sa pushcart, mapalingat ka lang, makikita mo, puno na. Ay, puno na. Sino naglagay? Di yung anak niyo, di ba? Ano ang gagawin? Di alisin. Paano kung umiyak? Di ibabalik. Alam na, napakahirap magsama ng bata. Nakakairita yun. Di ba? Namimili ka tapos may batang umiiyak sa sahig. Diba? Hanggat di siya napagbibigyan, dagdag gastos na, dagdag pasasakit ng ulo. Kaya wag kayong magsasama ng bata. May nagsasabi, ako po, hindi po ako nagsasama ng bata. Si Mr. lang sinasama ko. Wag din yun. Halimbawa, eto, kasama mo si Mr. Nagtutulak ka ngayon ng pushcart. Nung makalingat ka, pag tingin mo, ay, puno na. Sino naglagay? Si Mr. Anong gagawin ko? Di alisin. Paano kung umiyak? Hindi babalik. Kapatid, remember this, men and women are different. For most men, yung normal, sa kanila ang shopping or grocery is a task. Trabaho yan sa kanila eh. Kung napapansin ninyo, habang namimili si Mrs., si Mr. tingin ang tingin sa orasan. Di ba? Hindi mapakala, sabi sa Mrs., hindi ka pa ba tapos? Di ba? Pero pag si Mr. naman ang namimili, si Mrs. naman, pinagmamadali niya si Mr. Di
bilisan mo yun. Kaya ito nga si Mister, sino man nanalo? Eh di si General. Ano gagawin niya? Dadampot na lamang yan ang bibili niya na hindi na pinag-iisipan. Mas lalong lumalaki ang gastos. Di ba? So, alam nyo, for most normal women, ang groceries sa kanila is experience. It is an adventure para sa kanila. Dahil nila nakikita. So ito ang suggestion namin. Para walang madagdag sa bibilin, huwag isama si Mister. Mas mabuti na ikaw na lamang ang pumunta sa grocery. Ito kasi ang punto ko. Mas marami ang namimili, mas maraming bibilhin. Mas marami kayo, mas maraming mabibili nyo. Oh, sabi naman ng iba, Pastor, pwede bang sa labas na lang ng grocery si Mister? Delikado rin yan. Oh, pag nasa labas si Mister, mainip yan, magugutom, kakain yan ng hotdog, bola-bola. Kung ano bakit tayo dyan, kakainin yan. Oh, may lalapit dyan, DVD, bili kayong DVD. Okay, sana kung non-living things yung makikita niya eh. Paano kung makakita yan ng living things? O kagaya ng pusa, ng aso. Meron palang pet shop doon sa labas. May pet shop. Eh, paano kung makakita yan ng kalapate? Kalapating mababa ang lipad. Huwag nyo lang iiwanan si Mister. Ito suggestion ko. Iwanan nyo si Mister sa bahay. Pero, siguraduhin nyo isama nyo si Yaya. Alam nyo na. Okay talaga. Iba na naman iniisip ninyo eh. Isama nyo si Yaya para may tagapubuhat kayo, di ba? Iwanan nyo si Mister para meron silang banding ng anak ninyo. Magkakaroon siya ng time doon. Kaya talaga kung ano iniisip ninyo. Ito pa, utilities. Yan. Kapag nakatanggap ka ng billing statement, ano ang pinaka-importanting impormasyon na dapat ninyong tingnan? Una, amount, consumption, o due date? Ano? Hindi. Ang pinaka-importanting bagay na dapat ninyong tingnan ay yung pangalan at address. Baka hindi sa inyo yung bill. Baka sa kapitbahay niyo yun. Kalimitan ganyan lang ano eh. Admiral ko, iniipit na lang sa gate. Ha? Ang laki naman ang bill ko. Hindi niya tinignan yung pangalan tsaka yung address yung para sa kapitbahay. So, yun ang napakahalagang una. Di ba? Lalo na kung ikaw nakatira sa hilerang townhouses. Uso ngayon sa atin di ba, mga pabahay? Uso sa atin. Mga sub-meter lang yan. O kaya sa mga apartments. No? Ang nagkaiba lang dyan, kalimitan niya, nakapangalan yan sa may-ari. Nagkaiba lamang yan sa letra. Di ba? Kung ikaw letter B. Para makasigurado ka, lalo sa kuryente at tubig, patayin mo yung main switch. Tapos, pumunta ka doon sa meter center kung saan nakalagay yung mga metro. Tingnan mo yung meter number ng inyong bill. Okay. Kapag ang metro ninyo ay umiikot pa rin, kahit hindi ginagamit, malamang mali ang tinitingnan mong metro. O kaya naman, may problema ang linya ninyo. So it's time for you to get a service of qualified electrician and tubero. Kasi, bakit? Bawat tubig na nasasayang at kuryente, binabayaran natin. Okay? Compare nyo yung last month na consumption ninyo sa konsumo ngayon, para may idea kayo kung bumababa o tumaas, then you will realize how to analyze. Saan ba ako tumaas? Alin ba ang dapat kong bawasan? Baka ang dami nyo pinanonood, di ba? Tumaas. Kung gagamitin niyo yung plancha, dapat maramihan, hindi yung pa isa-isa para makatipid tayo. Yung aircon, dapat inverter yung aircon natin. Di ba? Para hindi tuloy-tuloy yung takbo ng compressor niya. Yung TV, piliin lang natin yung service na kailangan natin. Hindi mo naman kayang panoorin lahat ng channel, di ba? Lalo pag naka-cable ka. Totoo, hindi. Lahat ba na nasa cable, pinanonood mo, may paborito ka lang dun eh. O sa TV, sa mga ilaw, gumamit ka ng mga LED lights. Bukod sa mas mura, maliwanag na, mababa pa ang konsumo, hindi pa nagdadagdag ng init sa loob ng bahay ninyo.
Kasi yung mga ilaw na incandescent bulb, napaka-init po niyan. Di ba? So, yun. LED lights. Ito, housing. Yan. Tanong ko, mahal na kama o mahal na bahay? Napakarami naming nakilalang mga taong nagsimulang dumami yung kanilang problema nang sila ay bumili ng bahay. Okay. Ito yung mga taong nagtatrabaho sa malayo, sa Metro Manila, na gustong magkaroon ng sariling bahay. Ang problema, napakamahal ng bahay sa Metro Manila, kaya naengganyo silang bumili dito. Sa Laguna, sa Cavite, Antipolo, Bulacan, Batangas, kung saan pa. Siguro ang sasabihin, masama bang mangarap magkaroon ng bahay? Hindi po. Ang sagot ko, hindi. Pero, hindi magandang makuha ang isang pangarap kung ito naman na magbibigay ng pahirap sa iyo at sa iyong buong pamilya. Siguro, nalilito kayo kung anong ibig ko sabihin. May mag-asawang nagtatrabaho. Isa sa Makati, yung isa sa Ortigas. May dalawa silang anak. Nagdesisyon silang bumili ng bahay sa Laguna. Ano-ano ang mga problemang idinulot nito sa kanila? Una, magbabayad ka ng napakamahal na kama. Bakit? Dahil malayo ang bahay nila, maaga pa lang gigising ka na. 4 a.m. Para hindi ka ma-late sa trabaho. Sa gabi, late ka nang uwi. 9 p.m. kasi may traffic at sa layo ng biyahe. Ibig sabihin, pagdating nyo sa bahay, gabi na at pagod na kayo. Tama hindi? Tama. Malamang, matutulog na lamang kayo. Sa madaling salita, ang bahay na binili ninyo ay hindi bahay, kundi napakamahal na kama. Totoo? Kasi natutulog ka lang naman dun eh. Pangalawa, dahil late na kayo nakakauwi at pagod na, baka maapektuhan ng relasyon ninyong mag-asawa, baka wala na rin kayong oras sa inyong mga anak. Pangatlo, lalaki rin ang gastos ninyo sa pamasahe. Mula sa pamasahe sa bus, sa jeep, sa tricycle, papasok ka sa loob ng subdivision, di ba? Paggabi, doble ang rate. Kasi special trip, di ba? Kung may sarili naman kayong sasakyan, napakamahal naman ng gasolina ngayon, tsaka ng toll fee. Di ba? Ang maganda rito, bago natin mapagdaanan ng mga problema ito, dapat tayong mga Kristiyano, nakita na natin. Amen. Napagtanto na natin, na-realize na natin, napag-isipang maigi, napagplanuhan para hindi tayo mapapasok sa ganitong klaseng problema. Amen. Money becomes a blessing. Ito pang-apat. When you save for future. Spend wisely. Mag-ipon tayo para sa ating kinabukasan. Iwasan natin ang impulsive buying. Di ba? Pag gusto ko, bibilin ko. Pag nakita ko, basta na lamang. Di ba? Dapat nag-iipon po tayo. Hindi yung kung ano yung uso, bili. Kapag may sale doon, punta. Di ba? Kasi iniisip mo, makakatipid ka. Pero ang totoo, napapamahal pa tayo. Ito po ang ipon tips. Tingnan niyo po. Maghapon na magpahinga. Tiyak na hindi ka gagastos. Makakaipon ka pa. Di ba sabi ni Pastor Sam, pag natutulog ang tao, yung kanyang cells, di ba, yung mga sirang cells, bubuhay niyan eh. Di magtulog ka na lang. Pero wag ngayon, sabi niya, wag ngayon kayo matutulog. Maghapon na magpahinga. Tiyak makakaipon ka. Sa Kawikaan chapter 6, verse 6 to 8, sabi diyan, tingnan ninyo yung langgam. Ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay niya yung masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit siya'y walang punong sa kanila naguutos, walang tagapamahala o tagapamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anihan. So, marami tayong matututunan sa langgam. Napakaliit lang yan. Ano ba yun? Insekto o ano? Hayop. Absent kasi ako nung tinuro yun.
Okay, yung langgam, nakita niyo po, wala nagko-command, pero alam nila pag darating na yung tagulan, nag-iipon yung mga yan. Di ba? Kasi pag nagtagulan, yung pagkainimbak nila, yun ang kinakain nila. So, dapat tayo, matuto daw tayo sa langgam. Ikaw, taong ubod tamad, sabi niya, pamumuhay niya yung masdan mo nang ikaw ay mamulat. Ibig sabihin, matuto ka sa langgam, kalilitan langgam. Kailangan natin mag-ipon, kailangan natin magtipid. Alam niyo po, the best way or the best use of money is when you use it to get people into heaven. Yan, nagiging blessing siya kapag diyan natin ginagamit. Imagine, isang araw, ikaw ay namatay. At pagpasok mo sa heaven, nakita mo yung mga tao, maraming tao nakatayo doon sa entrance at inaantay ka. At naghihiyawan, nagpapalakpak, sasabihin sa'yo, inaantay ka namin. Masaya kami na nandito ka. Nandito kami because you spent some of your money to tell us the good news. Kami talaga yung tunay mong kaibigan na kung hindi dahil sa'yo, wala kami dito. Kaya ito'y utang namin sa'yo. Di ba? Kung hindi mo ginamit ang iyong pera para ma-spread ang good news, ay hindi siguro namin narinig ang tungkol na sa pagpasok sa langit. Tayo po, ginagamit ba natin ang ating pera for that kinds of things? Di ba? Tumutulong ba tayo? Alam niyo po, marami pa tayong dapat abutin. Maraming projects ang church. Meron tayong mga scholarship program. Itong natin, pinagpe-pray natin na ma-expand natin yung phase 2 and phase 3 sa biyaya ni Lord. Ipagkakalob sa atin yung nasa tabi nating lupa. Naniniwala ba kayo doon? Kayang gawin ng Diyos? Yes, naniniwala ako. Tayo yon, sama-sama tayo doon. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Ang lahat ng meron sa atin, pahiram lamang yan ang Diyos sa atin. Ano? Ang tanong ko, meron bang pupunta sa langit dahil sa iyo? Sa paraan ng paggamit sa pinagpala ay binigay niya sa atin? Meron ba? Amen. Sa Lucas, chapter 16, verse 9, sabi diyan, I tell you, sabi niya doon sa katiwala, doon sa pinagkatiwalaan niya, I tell you, use the riches of this world to help others. In that way, you will make friends for yourselves. Then, when your riches are gone, you will be welcomed into your eternal home in heaven. Alam naman natin na hindi naman natin madadala yung ating mga yaman. Kapag ginamit natin yan sa pakikipagkaibigan o sa relationship para sa mga tao na madadala sa Diyos, sabi niya, maubos man yan, merong tatanggap sa atin doon sa kalangitan. Parang ang ano nang sinasabi ng Lord, di ba? Dito gagawin, pero doon merong kang tatanggapin. Dito gagawin mo, make friends, gamitin natin, halimbawa, nag-spend ka, nagbigay ka para sa pagbili ng Bible. Alam mo, kapag nagbibigay ka, halimbawa, pambili ng Bible, ibinigay mo ito doon sa wala. Ikaw ay nag-i-invest, nag-stored ng kayamanan sa langit. Kung pinagagamit mo yung bahay ninyo para sa care group, you're stored wealth in heaven. Alam nyo, pinagpe-pray nga natin itong katabi natin eh. Pati yung phase 2 and phase 3. Alam ko, pagkakalagyan ni Lord. Alam ko, naiisip na marami. Yan na nga ba, sinasabi ko na nga ba eh. Pera na naman na ituturo ni Pastor eh. Puro na lang pera. Hindi po kailangan ng Lord ang pera natin. Ang kailangan niya ay ang katapatan natin. Ang kailangan niya ay kilalalin natin na ang lahat ng meron tayo nagmula sa Kanya. Handa ba tayong ipagamit yan para ma-spread ang good news? Hindi lahat nagpipreach. Hindi lahat ay teachers. Hindi lahat ay mga pastors. Pero ikaw, tayo, pag nagsama-sama tayo for the glory of God, lalaki yung Kanyang kingdom ma-spread. Amen. Sa paanong paraan? Kahit sa maliit na paraan na pagtulong natin, yan mangyayari. It will come to pass. Amen. Sabi po rito sa Ageo, chapter 1, verse 9, Hagay. Naghahangad kayo ng maraming ani, ngunit kakaunti ang inyong nakakamtan. At ang iuwi ninyo yaon ay isang bulat ko.
Bakit ito nangyayari sa inyo? Sapagkat may sariling tahanan kayo, samantalang wasak ang aking templo. Tingnan nyo, naghahangad tayo ng marami, di ba? Gusto natin, Lord, pagpalain po ninyo ako. Pero kakaunti lang ang nakakamtan. At kapag inuwi ito, yung anay sabi dyan, isasambulat ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo, may mga bahay tayo, samantalang yung kanyang templo, wasak. Sinabi niya yan kanyang salita. It is a challenge para po sa atin, mga kapatid. Kahit anong sikap man na magkaroon ng marami, kaunti pa rin. Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, okay, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung yung ganong kaliit na challenge, kung ano nang pumapasok sa isipan natin, how much more, sabi dyan ni Lord, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa mas malaki? Kaya dapat, subukan natin ang Diyos. Unahin natin siya. Tignan natin yung kanyang mga promise. Totoo, buhay po ang Diyos. Amen. Tunay ang kanyang mga pangako sa atin. And that is the best way kung paano na ang ating kayamanan o ang ating meron tayo para maging blessing po yan, gamitin natin sa kaharian ng Diyos. That is the best use of money. Yung pinaliwanag ko kanina, para sa atin po yun. Itong huli, para sa Diyos po. Amen? Tayong lahat ay sama-samang manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, kami tinuturuan mo ng iba't ibang pamaraan, O Lord my God. Kami mga katiwala mo lamang, Lord, sa mga biyayang pinadadaan mo sa amin. Dalayan ko po kami ay maging wise how to spend it, Panginoon. Magkaroon kami ng discipline sa aming sarili, Lord. Mabuksan kami sa iyong pamaraan. At higit sa lahat, magkaroon kami ng kalooban, Panginoon, ng pagtulong sa iyong gawain. Sapagkat pag kami ay nagbalik, nagbigay sa iyo, ikaw rin naman, Panginoon, ang pinagbulan nito, ibabalik mo to sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Ikaw rin ang nagsabi, Panginoon, O Lord my God, kung hindi kami mapagkakatiwalaan sa maliit, paano kami pagkakatiwalaan sa malaki? Lord, increase our faith, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lumaki ang aming pananalig, pananampalataya sa iyo, Lord my God, upang kung anumang maliit na meron kami, Panginoon, ito po ay magamit sa kalwalhatian mo, O Lord my God. Nais namin, Panginoon, na pagkatiwala mo kami ng mas malaki pa, Lord. Turuan mo po kami, tulungan, O Lord. Sa mga oras pong ito, Lord, I pray for your Holy Spirit, Panginoon. Ang siya pong magturo, Lord, mag-convict sa bawat isa po sa amin. Unahin ka, Panginoon. Sapagkat pag ikaw ang inuna, ibibigay mo ang lahat kasunod na ito, Panginoon, na mga pagpapala sa amin. Salamat po na marami, Father. All the glory belongs to you, Lord, and honor in Jesus' name. Amen. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Tanggapin natin ang kanyang biyaya. And now, may the Lord God bless you and keep you. And may His face shine to each and every one of you and be gracious to you. And His countenance shines upon us and give us peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name I pray. Amen and amen.